According po sa datos ng Philippine Statistics Authority at the Department of Transportation, ang pinakamalaking porsyento po ng mga road accidents, lalo na sa Metro Manila, ay mga motorcycle riders po ang involved. Ano po ba yung pwedeng gawin ng gobyerno na intervention specifically para mapababa po yung datos ito? Halimbawa, let's say sa susunod na 5 taon. Well, bigyan kita ng idea, no? Noon, nagkaroon tayo ng yung tinatawag namin nakasama United Nations, Decade of Action for Road Safety. Again, It's sir? 10 years na pinag-aralan yan. No? May mga binigay na education, lahat. Awa ng Diyos ang nangyari sa Pilipinas, tayo mas maraming road crash. Ay, Oo nga eh. bakit po? Oo nga. Ano po Bakit yung mga usual na dahilan? Well, marami akong forum, no? Miski na sa ibang bansa na pinag-aralan namin yan. Ang naging sagot dyan is education, number one. We have to educate this motorcycle rider. Kasi most of them, natuto yan sa mga kapatid, sa kaibigan, sa tatay. Diyan lang sila natuto eh. Wala tayong proper education para turuan talaga na maayos. Then after ng education, ang isang answer dyan is enforcement. Enforcement. Yun. Oo. Yung Hulihin mo talaga pagka nag-violate. Oo. Yung ating mga kalsada ho ba, Sir Atoy, sa tingin mo ba ay kumbaga conducive sa paggamit po ng mga motorsiklo? Or ano po, isa rin to sa mga sanhi kung bakit mataas rin po ang mga aksidente sa motorcycles? Hindi, yun ang sinasabi nga namin eh. Number one, yung sa engineering design ng mga kalye natin. Pero dito, kung ikaw talagang yung motorcycle enthusiast ka na pag-aaralan mo, let's say, bibiyahe ka tag-ulan, kailangan ang gagamitin mong gulong dyan, yung all-weather na tinatawag namin. Tapos yung tire condition, marami. Hindi mo sisisihin basta yung kalye. Ang nagiging problema nga namin dito, pagka yung iba, sasabihin agad, no? Itong nangyayari daw is matitigas ang ulo ng rider. Pero sa survey namin, hindi sila na-educate eh. Natututo, yun, nakakaligtas sa road crash.